Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta na po tayo? Ang mga sundalo ay maraming dinaraanang training. No? Ano ba yung ginagawa sa mga nagsusundalo? Diba? Dinadaan sila sa mahigpit na mga pagsubok. No? Pinalalakas yung kanilang physical na katawan sa pamamagitan ng exercise. No? At tinuturuan silang gumamit ng iba't ibang klaseng armas, no? Iba't ibang baril at mga technique. At marami pa silang dinadaan ng training. Ngunit yung pinakamahalagang training na dinadaanan nila, yung disiplina, yung pagsunod. No? Importante kasi ang pagsunod sa isang sundalo. No? Kaya meron silang training na pinatatalon sila, no? Na lumilipad yung aeroplano, tatalon sila sa galing sa aeroplano ng nakapiring. No? At ito ay pagsunod kahit hindi mo nakikita yung tatalunan, pag sinabi sa yung tumalon ka, tatalon ka. No? Kung sinabi sa yung gumapang ka doon sa putikan, gagapang ka. Ano? Kaya ang tinitrain sa kanila higit sa lahat ay disiplina. No? Kaya nga yung iba, pag ang magulang, no, pag ang tatay, sundalo, minsan ay apply niya hanggang sa bahay niya yung kahigpitan, no, ng pagsunod. No, mahigpit yung mga yung ibang magulang na sundalo, mahigpit yan sa mga anak. Kailangan ng maayos na pagsunod sa utos upang magawa ang misyon. No, lalo na sa gera, no, kagaya nga sila. No, pag hindi maayos ang pagsunod sa misyon, maaaring mag-fail yun, na bumagsak o hindi ninyo magawa yung misyon nyo bilang sundalo. Dahil merong hindi sumunod. Kaya importante yung pagsunod sa lalong-lalo na sa isang sundalo. Kaya ang ating teksto ay makikita natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 24. Sa pagsunod, kailangan ng puso na may pagpapasakot. Hindi lang basta sumusunod ka, ngunit kailangan sumusunod ka na kasama yung puso mo doon sa ginagawa mo upang maging matagumpay yung inyong gagawin. Dito sa ating pag-uusapan, makikita natin ang utos, ang pagsuway, ang katumbas ng pagsuway at ang kabayaran nito. At ang dahilan ng pagsuway. Yan, lahat yan makikita natin dito. Kailangan ng pagsunod sa Diyos. Ito yung pinaka-importante. Yung pagsunod sa Diyos, kailangan niya. Tayo muna ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin ko, Lord, na pangunahan mo kami sa aming pag-aaralan na yung banal na salita at ikaw po ang mangusap sa amin at maging kalakasan po namin ang aming maririnig at patuloy ka po, Lord, na kumilos sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Okay, makikita natin ito sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 24. Napakahalaga ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ang kasalanan ni Haring Saul. Yan, dito muna tayo. Titignan muna natin kung sino ba si Haring Saul. No? Si Haring Saul, siya yung unang naging hari sa Israel. Dahil ang namumuno noon ay isang hukom, si Samuel. Ng mga hukom ang namumuno noon, mga propeta. Ngunit dito sa pagkakataong ito ay hinirang si Haring Saul ng Diyos. Siya yung unang naging hari sa Israel. At si Saul, kung titingnan natin, ano ba yung karakteristik ni Saul? Ano ba itsura ni Saul? Ni Haring Saul. Siya ay makisig, no? Matangkad. Siya yung pinakamatangkad sa mga Israelita. Kaya kung titignan mo siya sa buong panlabas na ano niya, talagang bagay na bagay siya maging hari, no, sa kanyang itsura. No, kaya walang tatalo sa kanya pagdating doon sa bansang Israel. Siya na yung pinakaangat na angat. Yan. Kaya nung makita siya ng mga taong bayan, tuwan-tuwa sila dahil talaga namang mukhang hari talaga to si Saul. Babasahin ko po sa inyo rito sa
Nasabi rito, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Parurusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Tuloy natin. Sabi rito, lusubin mo ang mga Amalek at lipurin silang lahat. Wasakin mo ang lahat ng kanilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Okay. Ito. Nagpasugo sa mga Sineyo. Ito po si Saul. Nagpasugo siya doon sa mga Sineyo. At ipinasabi niya, umalis kayo riyan, humiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila. Sapagkat pinagpakitaan nyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto. Kaya umalis ang mga Sineyo. Itong mga Sineyo kasi nung naglalakbay sila Moses, yung kanilang mga ninuno, ito ay naging mabait sa mga Israelita. No? Itong mga Israelita, lumabas sila sa Ehipto at pagdating sa disyerto, ito nga yung mga Sineyo na naging mabait sa kanila. Kaya ayaw ni Saul na madamay itong mga Sineyo. Kaya sabi niya, umalis kayo dyan, lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay. Yan. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Abila hanggang sa Sur. Sa silangan ng Ehipto, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at ang lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi na papakinabangan. Yan. Salamat sa salita ng Diyos. Bakit ba isinugo si Samuel kay Saul? No? Sinugo si Samuel kay Saul upang hirangin si Saul bilang hari, upang buhusan siya ng langis at siya ay hirangin bilang unang hari ng bansang Israel. At merong hinihingi si Samuel kay Saul. Sabi niya, ang hinihingi ni Samuel kay Saul ay makinig siya si Saul. Sabi niya kay Saul, makinig ka sa mensahe ng Diyos dahil ikaw ngayon ay hari. Merong pinasasabi sa iyo ang Diyos. Parurusahan ang Amalekita tulad ng ginawa ng Diyos sa Israel noong inilalabas ito sa Ehipto. Ang gusto ng Diyos, parusahan itong mga Amalekita. Ang utos ng Diyos kay Saul, lusubin ang mga Amalekita. Lipulin silang lahat. Wasakin lahat ng kanilang ari-arian. Huwag magtitira kahit isa. Patayin silang lahat. Patayin pati yung mga hayop nila. Lahat ng hayop doon, pati hayop dapat patayin. Malinaw yung instruction kay Haring Saul. No? Binigay sa kanya ito ni Samuel, ganito gawin mo. Yan, malinaw na nilatag yung plano, kumbaga sa sundalo. Ito yung misyon, kailangan magawa mo yan. At narinig naman ito ni Haring Saul. Bakit ba nais ipapatay ng Diyos ang mga Amalekita? Porsyonada lang ba ng Diyos? Patayin mo nga ang Amalekita na yan. No? Bakit ba gusto ng Diyos ipaubos itong mga Amalekita? Sa inyo pong palagay, no? Bakit na gustong ubusin yung Amalekita? Bakit inuutos ng Diyos ito? Kasi itong mga Amalekita, ito yung sumalakay kina Moses sa Rephidim. No? Nung lumabas sila Moses mula sa Ehipto, kasama na yung mga Israelita, lahat sila, pagdating doon sa Rephidim, inatake sila, no? Inatake sila ng mga Amalekita.
nung sila'y pagod na, no? Natanda na yung mga Israelita, ang ginawa pa ng mga Amalekita, inatake sila. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya sinabi niya kay Moses, nalilipulin niya ang mga Amalekita dahil sa galit niya sa ginawa ng mga ito sa mga sa Israelita. At ito ay pinasasabi niya kay Joshua, lilipulin ko yan, mga Amalekita na umatake sa inyo. Kaya ito yung istorya niyan, kung bakit niya ito pinapaatake. At may bilin sa kanila, no? Makikita natin yung sinabi ko sa inyo sa Exodus 17:14 to 16. At ang bilin sa kanila makikita natin sa Deuteronomy 25:17 to 19. Yan, babasahin ko ang bilin sa kanila ni Moses, no? Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos. Sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalilimutan. Yan. May bilin sa kanila, no? Na huwag nilang kalilimutan itong mga Amalekita. Na pagtapos nilang sakupin yung Kanaan at pag-settle na sila sa Kanaan, balikan ninyo itong mga Amalekitang ito na umatake sa inyo. Ito yung bilin sa kanila. At itong lahat ng ito, dahil ito yung umatake sa inyo nung kayo'y nanlulupaypay pa. Yan. Sabi kaya, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalilimutan. Kaya ang Diyos ang nag-declare ng war dito sa mga Amalekita na to. Ngayon, inuutos niya kay Saul upang tuparin yung sinasabi niyang pagdideklara niya ng war ng Diyos dito sa mga masasamang taong ito ng Amalekita. Sabi dito sa 1 Samuel 30:17, itong mga Amalekita na to, nilusob din to ni David. Bakit nilusob ni Haring David ito? Diba hindi nilusob ni Haring David ito dahil sa sinalakay sila nito. Nung umalis sila David, kasama niya yung mga sundalo niya, umalis silang lahat doon sa lugar nila, inatake yung bayan nila nito, ng mga Amalekita, at sinunog yung bayan ni David, ni David. Pagdating ni David doon, kasama niya yung mga sundalo sa kanyang bayan, sunog na yung bayan ni David. At yung kanyang asawa, mga anak, lahat ng mga asawa at anak nila, tinangay nitong mga Amalekita. At dito, nag-iyakan sila David lahat at nanalangin. Natakot nga si David, baka batuhin siya ng mga taong bahay, ng mga kasama niyang mga sundalo. Ngayon, nanalangin si David, tinanong niya kung aabutan ba niya ang mga Amalekita at sinabi sa kanya ng Diyos, habulin mo. Kaya hinabol niya itong mga Amalekita at pinagpapatay niya ito nung naabutan niya at nailigtas niya yung kanilang mga mahal sa buhay, no, na mga binihag nito mga Amalekita. Pinagpapatay niya ito, pero may mga nakatakas na mga kabataan, 400 na kabataan nakatakas sakay ng kamelyo. Yung mga 400 na Amalekitang kabataan. Kaya ang bilin ng Diyos sa kanila, no, maging sa Jericho, tuwing umaatake sila, anong ginagawa nila? Lahat wasakin bilang handog kay Yahweh. Ganun ang nila sa pakikipagdigma. Wawasakin nila yung isang lugar bilang handog kay Yahweh. At ang bilin sa kanila, kapag sa kwento ng Jericho, huwag kayong kumuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Pag nakatakdang wasakin yan, huwag niyo aangkinin, huwag niyo pag-iimbutan. Kapag kumuha kayo ng anumang, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Kasi iaalay nyo sa Diyos yung lugar na yung aatakin nyo, kaya kailangan nyo patayin lahat yan bilang handog kay Yahweh. Ganyan yung pakikipaglaban ng mga Israelita. Kaya ito alam ni Aring Saul.
dahil nakagis na nila ito ng pakikipaglaba. Ngunit ano ang pagsuway ni Haring Saul? Ang pagsuway niya, binihag niya ng buhay si Haring Agag. Yung hari ng Amalekita hindi niya pinatay. Pinuli lang niya. At hindi pinatay ang magaganda at matatabang hayop. No, yung matatabang baka, tupa, asno, hindi nila pinatay yan. No, itinabi nila dahil pinag-interesan nila ito ng mga taong bayan at pumayag si Haring Saul. Kaya si Haring Saul nagkasala sa Diyos. Kasi hindi niya pinatay si Haring Agag at hindi niya pinatay yung matatabang hayop, no, mga asno at baka. Kaya ano ang magiging aral sa nakita natin dito? Nakita natin yung aral na dapat natin gawin. Sumunod sa utos ng Diyos. Malinaw naman yung utos ng Diyos kay Samuel. Pero malinaw din na ito ay kanyang hindi sumunod. Kaya tayo, pag may utos sa atin ng Diyos, alam naman natin yan, gawin natin kung ano yung inuutos ng Diyos. Pag-usapan naman natin ang bigat ng kasalanan ni Saul, ni Haring Saul. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nangihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang ubusin ang masasamang bayan ng Amalek at may pit na pinagbiling puksain ang mga ito. No? Yan. Kaya ang tanong ni Samuel sa kanya, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip, inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Ang ganda naman ang sagot niya. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Yan ang paliwanag sa kanya ni Samuel. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulang. Grabe. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ngayon, ano ang naging damdamin ng Diyos sa ginawa ni Haring Saul? Nung hindi siya sumunod sa inuutos ng Diyos ni Yahweh. No, nanghihinayang sa pagpili kay Saul bilang hari ng Israel. Ito yung sinabi na nanghihinayang siya. Bakit niya pinili niya, no, sa pagpili kay Saul bilang hari? Dahil saan? Nagkamali ba sa ang Diyos sa pagpili sa kanya? O nagkamali si Saul dahil sa ginawa niya? Sino ang nagkamali? Diba? Ang nagkamali si Saul. No, dahil sa pagtalikod at pagsuway ni Saul sa kanyang mga utos. Kaya nanghihinayang si Yahweh sa kanya dahil nilagay siya sa pinakamataas na posisyon
Pero hindi pala siya marunong sumunod sa Diyos. At ang sinabi pa sa kanya ni Samuel noong una, ito yung kalagayan mo. No, ang liit pa ng tingin mo sa sarili mo. Sabi niya kay Saul, maliit ang tingin mo sa sarili mo noon, ha, Saul. Pero ngayon, sabi niya, eto na yung kalagayan mo, ikaw na yung hari, ikaw yung binuhusan ng langis, ang taas-taas na ng position mo ngayon. Kaya sa kanya pinasabi sa kanya ni Samuel, no? At inutusan ka at mahigpit na pinagbili ng puksain ang mga Amalekita, ang masamang bayang Amalekita. Sabi niya, mahigpit siyang pinagbilinan. Ito yung dapat mong gawin. Siguruhin mo na ubos yan. Wala kang ititira. Pero anong ginawa niya? No? Ang tanong, may tinanong pa sa kanya si Samuel dito. Ito yung mga tanong ni Samuel kay Haring Saul. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Sa tingin niyo po, bakit sinuway ni Haring Saul ang utos ni Yahweh? No? Yan ang tinatanong sa kanya. No? Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Bakit mo pinag-interesan yung mga matatabang hayop na yan, mga pupupa na yan? Bakit ba siya nagka-interest si Saul dyan sa matatabang tupa? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Hindi ba alam ni Haring Saul? Na tuwing atake sila, yun na yung madalas pinagagawa ni Yahweh. No? Ubusin ninyo lahat yan. Wasakin lahat, patayin lahat bilang handog kay Yahweh. Diba? Hindi nga ba alam ni Haring Saul o alam niya? Alam niya. Kasi nakagawian na nga nila yan. Kaso, may palusot pa rin si Haring Saul. Ito yung mga palusot ni Haring Saul. Sinunod ko si Yahweh. Yan, sinunod ko naman si Yahweh. Hindi ako sumuway, sumunod ako. Pumunta ako kung saan niya ako pinapupunta. Di ba? Sunuri naman ako. Binihag ko si Haring Hagar at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang matatabang tupa, yung mga magagandang hayop. Pinili ng mga tao yan. Hindi namin pinatay at inuwi namin dito sa Gilgal. No, dahil saan? Upang ihandog naman kay Yahweh. Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman pala ng katuwid. Ihahandog naman pala kay Yahweh. Wow, bakit naman masama yun? Ang motive naman pala, ihahandog kay Yahweh. Ano bang sabi ng Diyos sa kanila? Paano sila maghahandog kay Yahweh? Wasakin nyo lahat yan, patayin nyo lahat yan, ubusin nyo lahat yan bilang handog kay Yahweh. Doon nyo yan ihandog sa lugar na pagdudurugan nyo sa kanila. Yung pagwasak nyo lang, pagpatay nyo dyan sa lugar na yan, yun ang ginagawa, ayun ang paghahandog nyo kay Yahweh. Hindi yung dadalin mo yan at ihahain mo pa. Ang inihahandog ni Samuel ay bunga ng kasalanan niya. Bunga ng pagsuway niya. Pero mo magiging kalugod-lugod ba yung kay Yahweh? Yung mga inuwi niya na mga hindi dapat iuwi, ihahandog mo kay Yahweh, malulugod ba naman si Yahweh? Kaya inuutos nga niya, huwag mong iuwi yan, huwag kayong kumuha ng isa dyan. Kaya maling-mali yung katuwiran ni Haring Saul. Ang paliwanag ni Samuel sa ginawa ni Haring Saul, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Tingin mo, malulugod ang Diyos dyan sa ihahandog mo, sumuway ka nga. Sa tingin mo, maakit ang Diyos dyan sa matatabang tupa na yan, hindi ka nga sumunod. Kaya sinabi ni Samuel dito, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit kaysa sa haing taba ng tupa.
Di ba? Mas mabuti ang pagsunod, sabi niya. Kaya maling-mali yung ginawa ni Haring Saul. At sinabi diyan, ang katumbas ng pagsuway ni Haring Saul? Sabi diyan, kasing sama ng pangkukulang. Ang hindi pagsunod na ginawa niya ay kasing sama ng pangkukulang. Parehas lang ng pangkukulang. Karumal-dumal. Ang pangkukulang kasi karumal-dumal sa harapan ng Diyos. At sinabi rin dyan ni Samuel, ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosa. Kasi matigas ang ulo ni Samuel. Malinaw na yung instruction pero hindi na sinunod. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Matigas ang ulo. At tinahalin tulad ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosa. Bakit tinahalin tulad kaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosa? Ang hindi pagsunod. Ang katigasan ng ulo. Sa inyo pong palagay, bakit ang katigasan ng ulo ay parehas ng pagsamba sa Diyos-Diyosa? Bakit ayaw nating sundin ng Diyos? Ibig sabihin, meron tayong ibang Diyos. Either sarili natin, no? O kung ano man na pwede natin gawing Diyos-Diyosan. Kasi kung siya yung Diyos natin, siya ang susundin natin. Pero kung meron tayong ibang Diyos, yun ang susundin natin. Hindi ang Diyos. Kaya ito ay katulad ng Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosa. At ito ay pagtatakwil sa salita ni Yahweh. Betrayal. Unang-una, katulad ng pangkukulang, katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosa, pagtatakwil sa salita ng Diyos. Yan ang kaso ni Haring Saul. At ang kabayaran, kaya itinakwil ni Yahweh si Saul bilang hari dahil itinakwil niya yung salita ng Diyos. Kaya inalis na siya sa pagiging hari. Hindi ka na magiging hari. Dapat sana yung mga magiging anak mo, magiging hari, pero sa ginawa mo, putol na sa'yo. Kasi hindi naman ang Diyos ang sinusunod mo. Yan. Nung makorner na si Haring Saul, hindi umubra yung kanyang sabihin na nating palusot. Ito yung kanyang sinabi, umamin na si Haring Saul. Yan, sa 1 Samuel 15:24. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko sabi niya rito, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Yan, umamin na siya. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Yan, malinaw na umamin siya. Sinuway ko si Yahweh, hindi ko sinunod yung bilin sa akin. Ang dahilan ko, ito na talaga ang totoong dahilan ko, sabi niya. Natakot ako sa aking mga tauhan. Takot ang dahilan kung bakit siya hindi sumunod. Takot sa ibang tao, takot sa mga tauhan niya. Siya yung hari, di ba? Ang ginawa niyang hari yung mga tauhan niya. Siya ang sumunod sa mga tauhan niya, imbis na siya magpasunod sa tauhan niya. Kaya umamin siya ng kanyang pagsuway dahil sa takot. Kaya nga tinawag si Haring Saul na no heart. Wala siyang puso sa Diyos. Maraming ginawa to si Haring Saul dahil sa takot niya. Natakot siya sa mga Palisteo, naghain siya ng handog dahil hindi dapat siya maghain. Dapat si Samuel maghahain nun, nilabag niya kasi dahil sa takot niya, baka mapatay na siya ng Palisteo, nandiyan na yung mga Palisteo. Nung nawala na si Samuel, natakot na naman siya sa mga kalaban, sumangguni siya sa kumakausap, sa mga patay, sa mga espiritu ng mga patay na pinagbabawal ng Diyos dahil sa takot. Lahat ng kasalanan ni halos ni Samuel dahil sa takot. Hindi takot sa Diyos, kundi takot sa tao.
Yan ang kanyang dahilan ng pagsuway. Dahilan ng pagsuway niya, natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya ang aral natin dito, magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Sa Diyos tayo matakot. Magkaroon tayo ng banal na takot. Kaya nagkakasala ang isang tao dahil sa takot. May iba-ibang takot yan. Takot sa mawalan ng pera. No? Kaya trabaho ka na lang ng trabaho, wala ka ng time ka doon kasi tatakot na mawalan ka ng pera. Takot na mawalan ka ng pera, hindi ka na nag-offering. Di ba? Ayaw mo na ayaw mo. Marami tayong kinatatakutan. No? Pag napunta doon ang takot natin, nawawala yung takot sa Diyos. Kasi nalipat yung takot natin sa iba. Kagaya kay Saul, kay Haring Saul. Yung takot niya, napunta rin sa mga tauhan niya, imbis na sa Diyos. Kaya nagalit sa kanya ang Diyos. Kasi takot siya sa mga tauhan niya, imbis takot siya sa Diyos. Kaya kung titignan natin ang kwentong ito, kung paano nagkasala si Haring Saul, dahil sinuway niya yung utos ng Diyos at dahil sa takot sa kanyang mga tauhan. Yan. At ang katumbas ng kasalanan na nagawa ni Haring Saul ay mabigat. No? Kung titignan natin, kala mo madali lang yung kanyang kasalanan, binuhay niya si Haring Agag, hindi niya pinatay yung mga hayop na matataba, pero yon ay katumbas ng pangkukulam, pagsamba sa Diyos-Dosan at pagtatakwil sa salita ng Diyos. Ganong kabigat yung kanyang kasalanan, yung katumbas ng kasalanan niya. At ang kabayaran ng kasalanan niya, itinakwil siya bilang hari. At ang dahilan ng kasalanan niya, yun nga, natakot siya sa kanyang mga tao. Tayo ay kagaya rin ni Haring Saul na tayo ay pinili ng Diyos. Agree po ba kayo dyan na pinili rin kayo ng Diyos? Masabing gano'n ng Panginoon, di ba? Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Ng Diyos ang pumili sa atin. Kaya tayo naging anak ng Diyos. Paano ba tayo nagkakasala? Tayo naman, hindi naman kay Saul, lipat naman tayo sa ating mga sarili. Paano ba tayo nagkakasala? Kakasala tayo kung hindi tayo sumusunod sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Kaya nagkakasala tayo. Meron bang inuutos sa atin ang Diyos? Bilang mga anak ng Diyos, di ba? Meron din siyang inuutos sa atin. Marami siyang inuutos sa atin bilang mga anak ng Diyos. At may katumbas ba ang pagsuway? No, kagaya kaya rin yung Saul, may katumbas, di ba? Mabigat tinumbasan ng mga kagaya ng pangkukulang. Pagsamba sa Diyos-Dosan at pagtatakwil sa salita ng Diyos. Meron niyang katumbas. Yung bigat ng ating kasalanan, kinukumpara sa ganitong kasalanan. At may kabayaran ba ito? May kabayaran ba yung ating mga kasalanan? Meron, may consequence. No? Lahat naman ng kasalanan, merong consequence. Kaya nga sabi, no? Pwede kang mamili na wag magkasala o magkasala. Pero hindi ka makakapili ng consequence ng pagbabayaran ng kasalanan. Ang Diyos ang namimili ng consequence sa kasalanan na kasalanan nagawa ng tao. Ano ang dahilan ng ating pagsuway? Kagaya rin ba kay Haring Saul? Ano ba nagiging dahilan ng ating pagsuway sa Diyos? Unang-una, katigasan ng ulo. Di ba? Kahit malinaw na yung utos, instruction, malinaw pa sa tubig. Pag matigas ang ulo, talagang hindi susunod kahit anong linaw ng instruction. At pag may takot sa iba, pag yung takot mo wala sa Diyos, nandun sa iba, talagang susuwayin natin ang Diyos dahil natatakot tayo hindi sa Diyos, hindi sa ibang bagay. Kaya meron tayo mga dapat gawin.
Yan, para makaiwas tayo sa pagkakasala. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Ito ang mga dapat natin gawin. Pahalagahan ang salita ng Diyos. No? Huwag natin yan baliwalain. Pahalagahan natin yung Word of God. Yan sa salita ng Diyos. Sundin ang utos ng Diyos. At magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kung meron man takot tayo na nararanasan, dapat higit ang takot sa Diyos para hindi tayo magkasala. Kasi pag ang takot natin ay napunta sa iba, nawawala sa Diyos yung takot natin, napupunta sa isang bagay. Kaya pagpalain tayo ng salita ng Diyos, pahalagahan natin ang salita ng Diyos, sundin ang utos ng Diyos, at magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Diyos na buhay. Okay, God bless po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O God, sa iyong banal na salita. Pinupuri ka namin, O God, nakita namin yung buhay ni Haring Saul, Panginoon, kung paano siya nagkasala, Lord. Lord, dalangin namin, Lord, na tulungan mo kami. Yung mga aral na natutunan namin dito, Panginoon, ay huwag mawala po sa aming puso't isipan, Panginoon. Na dapat pahalagahan namin ang salita mo at sundin ang iyong utos, Panginoon, at huwag kaming matakot sa iba, kundi matakot kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, palakasin mo ang aming spiritual na pamumuhay, O God, nang makasunod kami sa iyo, nang mapis ka namin, at mag-glorify ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos at wala pong ibang Diyos kaming sinusundan o sinusunod, Panginoon. At dalangin ko, ilagay mo sa amin yung banal na takot sa iyo at magawa namin yung iyong mga pinag-uutos sa aming buhay. Salamat po sa iyong biyaya at tabag sa aming lahat. Ikaw po ang magpala sa lahat sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, ang karangalan, magpakailanman sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.